Ama naming Yahuwa, ang aming makapangyarihang alahim, ang nag-iisang tunay na Diyos. Tulad po ng aming mga inawit, salamat po ng marami sa iyo, Aba. Hindi po naging magaan ang aming mga karanasan sa mga araw na nagdaan. Palibhasa'y napakahirap at mapanganib ang kalagayan ng buong daigdig. Subalit hindi po kami naging ulila sa aming mga paglakad, sapagkat ikaw po ang aming naging kasama at ang banal mong Espiritu ang laging gumagabay sa aming mga paglalakbay at pamumuhay. At dahil sa hindi mo po pagpapabaya, buhay at malakas ang bawat isa. Kaya sa pagkakataong ito, mula sa lahat ng mga magulang hanggang sa mga anak, pinupuri ka po namin ng buong puso't kaluluwa, sapagkat ikaw po ay Diyos na mabuti, Diyos ng pag-ibig at kaligtasan. Inaamin po namin ang aming mga nagawang kasalanan. At kailanman ay hindi po kami magdadahilan. Nakikiusap po kami. Magpatawad ka po sa amin. Linisin ganap ang aming mga kasalanan. At kalimutan na ang aming mga pagkukulang. Upang maihandog namin ang aming mga sarili bilang mga haing buhay. Karapat-dapat, malinis at banal, sa kapurihan at karangalan ng napakadakila mong pangalang Yahuwa. At kung nakagawa man kami ng mga bagay na mabuti, ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, sapagkat kami ay yung mga kasangkapan lamang. Panginoon naming Yahushua, pagmasdan mo po ang mga lingkod mong bahagi at sangkap ng iyong katawan. Gaya ng aming mga inawit, mayroong mga pagkakataon na halos hindi na namin makaya ang bigat ng aming tiisin. Subalit kung nagugunita namin ang malapit at napipinto mong pagdating, lahat ng aming mga kalungkutan at hapis ay napaparam. Umaapaw ang aming pananabik at kagalakan bilang pasasalamat. At habang kami ay nagkakatipon sa iyong pangalan, muli naming pag-aaralan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng kaugnayan sa iyo at sa ating Ama. Ikaw sana ang maging gabay ng bawat isa upang lalo naming maunawaan ang laman at layunin ng mga kautusan ayon sa mga ginawa mong pagtuturo. Sapagkat hangad po namin na kami ay ganap na nakahanda sa iyong pagbabalik. At habang kami ay matyagang naghihintay, lagi mo sanang iparana sa amin ang iyong kapangyarihan. At ngayong araw ng Sabat, maghimala ka po, matanggap namin ang kalayaan sa aming mga kahirapan, karamdaman at kasalanan. Yahuwa Aba, basbasan mo po ang pagsambang ito na maging kasangkapan at daluyan ng iyong mga biyaya. Pakitanggap po ang aming mga handog at basbasan lagi ang mga hanap buhay ng iyong mga lingkod. Pakibasbasan din po ang pag-aaral ng aming mga anak. Magkaroon sila ng magandang kinabukasan, sagana sa pagpapala na galing sa iyo, sapagkat ang lahat ay hinihiling namin sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang Masiyak at aming Hari na si Kristo Yahushua. Amen. Oh
Shabbat Shalom po mga minamahal kong kapatid sa iba't ibang panig ng daigdig. Kung pagmamasdan at susuriin po nating mabuti ang kasalukuyang kalagayan ng buong daigdig, ay mapapansin po natin na ang mga binanggit ng ating masiyak sa kanyang mga hula ay hindi lamang sunod-sunod, kundi sabay-sabay na nagaganap at natutupad. Halimbawa po ay ang mga digmaan. Ang totoo, sa kasalukuyang panahon ay may nagaganap na 32 digmaan sa buong mundo. Ang isa pang halimbawa ay ang mga kalamidad, mga malalakas na bagyo at biglaang pagbaha na ang itinuturong dahilan ay ang pagbabago ng ating panahon at ang pag-init ng mundo, yung tinatawag na climate change at global warming. Halimbawa pa, ang mga malalakas na lindol, tagutom, mga salot at sakit, epidemya, kawalan ng banal na takot sa Diyos, kawalan ng katarungan at kapayapaan, gawa ng laganap na karahasan. Dalawang bagay lamang po ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Ayon din mismo sa sinabi ng ating Panginoong Yahusya sa kanyang mga hula. Una, malapit na po ang araw ng kawakasan. Ang totoo, nasa huling bahagi na po tayo ng mga huling araw. Pangalawa, pasimula o umpisa na po ng panahon ng matinding kahirapan at kagipitan. Gayunpaman, may tagubilin para sa atin ang ating masiyak. Ang sabihan niya, huwag kayong mangamba, huwag kayong mabahala. Bagaman ang talagang ibig niyang sabihin ay huwag kayong magpahayag ng galit at hindi pagsang-ayon sa mga nangyayari sapagkat wala na tayong magagawa. Ang Diyos mismo ang nagpasya at nagpanukala na ang mga bagay na ito ay dapat mangyari. Walang makakapigil. Kaya sa halip na tayo ay magalit at magpahayag ng hindi pagsang-ayon sa mga nangyayari, ano ang dapat nating gawin na siyang kalooban ng ating alahim? Yan po ang unang tanong na ating tatalakayin at sasagutin sa gagawin nating pag-aaral. Ano po ang kalooban ng Ama para sa atin sa kabila ng mga masasamang nangyayari sa mundo ngayon? Pakinggan po natin ang sagot ng apostol na si Pablo. Dito po sa unang Tesalonica 5:16 at 18. Lagi kayong magalak at magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari. Dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga na kay Kristo Yahusya. Ano po ang kalooban ng Ama para sa atin sa kabila ng mga masasamang nangyayari? Ang payo po ni Apostol Pablo ay lagi tayong magalak at magpasalamat. Bakit hinahanap ito sa atin ng ating alahim? Sapagkat tayo po ay mga na kay Kristo Yahusya. Bahagi at sangkap po tayo ng katawan o assembly ng kanyang bugtong na anak. Mga kapatid, hindi po natin ikinagagalak at ipinagpapasalamat ang mga masasamang nangyayari sa mundo. At lalong hindi natin ikinagagalak at ipinagpapasalamat ang paghihirap at kagipitan ng maraming tao. Nagagalak at nagpapasalamat po tayo sapagkat sa kabila ng mga masasamang nangyayari, mayroon tayong kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng ating masiyak. Bilang mga na kay Kristo Yahusya, gaano tayo kadalas magpahayag ng kagalakan at pagpapasalamat sa Diyos? Ang sabi ni Apostol Pablo ay lagi
nang ibig sabihin ay pirmi, patuloy, walang tigil. Tularan po natin ang ating Masiya. Sa kabila ng mga kakayahan at kapangyarihan na ipinagkuloob sa Kanya, ay nanatili siyang mapanalanginin. Laging sumasangguni, laging nagpapahayag ng kagalakan at pagpapasalamat. Ano po kasi ang pakinabang ng isang taong may kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Yahushua? Si Apostol Pablo pa rin ang sasagot po dito po sa aklat ng Roma 8:1-2. Kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga na kay Kristo Yahushua, sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Kristo Yahushua, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na nagbibigay ng buhay. Ano po ang pakinabang ng pagiging na kay Kristo Yahushua? Ayon kay Apostol Pablo, pinalaya na tayo sa kapangyarihan ng kamatayan at kasalanan. Ano po ang ibig sabihin nito? Kung tayo man ay mamatay, tayo ay bubuhayin maguli. Ano pa ang sinabi ni Apostol Pablo? Tayo ay hindi na hahatulan ng kaparusahan. Wala na tayong kaparusahan. Sa ibang salita, ligtas tayo sa araw ng paghuhukom. Ano ang nakalaan para sa mga kabilang sa assembly ni Yahushua HaMashiach? Roma 8:23. Apostol Pablo pa rin po. At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng banal na Espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Diyos. Ano po ang nakalaan para sa mga na kay Kristo Yahushua? Ang sagot po ay ang kahayagan ng ating ganap na katayuan bilang mga anak ng Diyos. Ang pagiging kaanib natin sa assembly ay katumbas ng pagiging anak ni Yahuwah Diyos. Sa ibang salin, inampun tayo ng Diyos. Sa buhay ng tao, ano ba ang dahilan ng pag-aampun? Hindi ba't upang bigyan ng mabuting kinabukasan at kalagayan ng inampun? Kaya ano ang karapatan na kaakibat ng pagiging anak ni Yahuwah Diyos? Ang sagot po ay katubusan ng ating katawan. Tatanggap po tayo na katawan ng katawan na kailanman ay hindi magkakasakit, katawan na hindi mamamatay doon sa lupain, sa bagong lupain. Tatlo po. Katawan na hindi magkakasakit, katawan na hindi mamamatay, at makakarating pa tayo sa bagong lupain. Subalit ano ang mararanasan natin sa ating paghihintay at paglalakbay? Magdaranas pa rin tayo ng mga kahirapan at kapigatian. Hindi po excuse ang pagiging anak ng Diyos upang tayo ay hindi magdanas ng kahirapan at kapigatian. Ang totoo, mga kapatid, ang ating karanasan sa kahirapan ang siyang maghuhugis sa ating pagtitiwala sa ating Aba. Kung wala ang kahirapan at kapigatian, hindi natin masusukat kung gaano kalalim ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating Masiyak at sa ating Aba. Kaya ano po ang gustong makita sa atin ng Diyos kung tayo ay nagdaranas ng kahirapan at kapigatian? Magpatuloy po tayo sa ating pagdaing. Magtiwala tayo sa Kanya. Paano po natin makikilala ang mga lingkod na nagtitiwala kay Yahuwah Diyos? Sa aklat po ng Salmo 42:11 at 8,
Ganito po ang sagot ni Haring David. Bakit nga ba ako nalulungkot at nababagabag? Dapat magtiwala ako sa inyo. Pupurihin ko kayong muli, aking Diyos at tagapagligtas. Sa araw, Yahuwah, ipinapakita nyo ang inyong pag-ibig. Kaya sa gabi, umaawit ako ng aking dalangin sa inyo, O Diyos, na nagbigay ng buhay ko. Paano po natin makikilala ang mga lingkod na buong nagtitiwala kay Yahuwah Diyos? Pumupuri pa rin kay Yahuwah Diyos kahit nababagabag at kahit pa nagdaranas ng kalungkutan. Bakit dapat walang tigil na purihin si Yahuwah Diyos kahit ano pa ang mangyari? Sapagkat si Yahuwah po ay Diyos ng pag-ibig. Siya ay Diyos ng kaligtasan. Ano po ang dapat nating gawin upang maranasan natin ang pag-ibig at pagliligtas ni Yahuwah Diyos? Ang sabi ng Biblia, dapat magtiwala tayo sa Kanya. Ito po ang ginawa ni Haring David at hindi siya binigo ng Diyos. Sino ang halimbawa ng taong nagdanas ng matinding kahirapan, subalit nagawa pa ring magalak at magpasalamat dahil sa pagtitiwala niya kay Yahuwah Diyos? Pakinggan po natin ang naging karanasan ni Propeta Habakuk. Sa aklat po ng Habakuk 3:17 hanggang 18. Kahit hindi mamunga ang mga puno ng igos, ubas o ang kahoy ng ulibo, at kahit walang anihin sa mga bukirin, at kahit mamatay ang mga alagang hayop sa kanilang mga kulungan, magagalak pa rin ako dahil si Yahuwah Diyos ang nagliligtas sa akin. Sino ang halimbawa ng taong nagdanas ng matinding kahirapan, subalit nagawa pa rin magalak at magpasalamat dahil sa pagtitiwala niya kay Yahuwah Diyos? Si Propeta Habakuk po. Anong uring kahirapan ang kanyang naranasan? Nawalan po siya ng hanapbuhay. Nawalan siya ng ari-arian. Nawala ang kanyang kayamanan. Nawala ang pinagmumulan ng kanyang kabuhayan. Sa ibang salita, terrible ang naging karanasan at kalagayan ni Habakuk dahil sa kahirapan. Sa panahon ng paghihirap ni Habakuk, mga kapatid, talamak at laganap ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Laganap ang kawalan ng katarungan at kapayapaan. At ang pinakamasama at ang katakot-takot ay nakita ni Habakuk ang napipintong banta at pagsalakay ng imperyo ng Babylonia. Napipinto po ang panahon na sila ay gagawing mga bihag at mga alipin. Ang kalagayan ng mundo ngayon, mga kapatid, ay mas malupit at mas masama pa kaysa panahon ni Habakuk. Sa panahon natin ngayon, mas laganap ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kahit na tagapagturo ay sinasamba na. Para sa maraming nagpapakilalang Kristiyano, hindi na po mahalaga ang pagkakaroon ng kaugnayan kay Kristo Yahushua. Ang mahalaga sa kanila ay ang kaugnayan nila sa kanilang leader o tagapagturo. Ano ang halimbawa ng madalas nilang sinasabi? Walang katotohanan at bisa ang mga utos ng Diyos na hindi itinuro ng kanilang tagapagturo. Halimbawa po, ang araw ng Sabat ay hindi itinuro ng ating leader. Sabi nila, kaya huwag nating itong igalang at sundin. Pinalitan ng ating Masiya, pinalitan ang ating Aba. Sa kasalukuyang panahon, laganap ang karahasan. Walang katarungan at kapayapaan. Patayan doon, patayan dito. Hindi na natatakot ang karamihan na labagin hindi lamang ang batas ng lipunan at pamahalaan, kundi pati batas ni Yahuwah Diyos. Nasa digmaan ang ipinanumbalik na Israel, ang bansang tinukoy ng ating Masiyak sa kanyang mga hula. Subaybayan natin
ang mga nangyayari sa gitnang silangan. Baka ito na ang katuparan ng hulang pinag-aralan natin sa nakaraang pagsamba. Lalo na po ang hula patungkol sa Gog at Magog. Tulad ng pinag-aralan na natin, paliligiran ng bansang Russia ang kanyang mga kaalyado, ang Israel. Hindi ba ninyo alam mga kapatid na mula noong September 2015 ay nakaistasyon na ang mga sundalo ng Russia diyan sa bansang Syria? Isa sa mga bansang binanggit ng hula na maghahangad na wasakin ang Israel. At dapat din nating tandaan mga kapatid na ang Russia ay kasalukuyan nakikipagdigma laban sa Ukraine. Hindi ba ninyo alam na ang presidente ng Ukraine na kalaban ng Russia ay isang Hudyo? Ang hinihintay at inaantabayanan na lang natin ay ang pagkilos ng Gog. Kung ano man o sino man yan, siya na lamang ang ating hinihintay. Tandaan natin, ang sabi ng ating masiyak, ang mga digmaan na isusurong laban sa Israel ay pasimula ng matinding kahirapan at panahon ng malubhang kagipitan. Lalong sasama at lalala ang kalagayan ng buong mundo. Tulad ni Habakuk, magdaranas tayo ng matinding kahirapan. Kaya mahalaga na tayo ay humanda. Ano ang pinakamabuting paraan ng paghahanda? Magtiwala tayo sa ating Ama. Ingatan natin ang ating kaugnayan sa kanyang bugtong na anak. Magpatuloy tayo sa pagdaing at higit sa lahat, lagi nating alalahanin at ihayag ang ating kagalakan at pagpapasalamat sa ating pagiging anak ng Diyos dahil kay Kristo Yahushua. Si Yahuwah po ang magliligtas sa atin. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Mga mahal na kapatid, katulad po ng talatang binasa, nasa matinding kalamidad at kahirapan si Propeta Habakuk. Pero bakit po kaya ganoon na lang ang paninindigan ni Propetang Habakuk? Na kahit na hindi mamunga ang mga puno ng igos o ng ubas o ng olibo man, at kahit mamatay ang mga alagang hayop, o kahit walang anihin niya sa mga bukirin, hindi siya nabagabag. Ano po ang inasahan ni Habakuk? Ipagpapatuloy po natin ang basa. Ang binasa natin ay talatang 17 hanggang 18. Basahin po natin ngayon ang talatang 19 sa aklat pa rin po ng Habakuk. Siya ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Pinalalakas niya ang aking mga paa na tulad ng mga paa ng usa upang makaakyat ako sa mataas na lugar. Ang tanong po natin ano yung inasahan ni Habakuk na kahit na magdanas pa siya ng hirap, ay nakapanindigan siya? Ang inasahan po ng propetang si Habakuk ay si Yahuwah, na siya ang nagpapalakas sa kanya, pinalalakas siya upang malampasan ang mga pagsubok at hindi siya umasa sa kanyang sarili. Kanino siya umasa? Sa ating Amang Yahuwah. Tayo man mga kapatid, kung hindi tayo palalakasin ng ating Ama, baka matagal na po tayong sumuko sa mga hirap na ating tinitiis. Kung wala ang ating Amang Yahuwah na nagpapalakas sa atin, paano tayo? Di po ba? Sabi sa
talatang binasa kanina. Hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati yung mga tumatanggap ng banal na espiritu na siyang unang kaloob ng Diyos, dumaraing din. Totoo po yun. Tayo man, dumaraing din. Tayo na tumanggap ng banal na espiritu. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi naman tayo exemption sa mga dumaraing dahil nagdaranas ng hirap. Tayo man, dumaraing din. Pero bakit natin natatagalan ang lahat ng hirap? Dahil po iyan sa pagpapalakas na ginagawa sa atin ng ating Ama. Paano natin matitiis ang mga kapighatian? Sapagkat yung kapighatian po ay hindi naman natin mapipigil. Darating at darating. Ang sabi nga sa nakasulat, it is through many tribulations that we will enter the kingdom of heaven. Tayo ay papasok sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng mga kahirapan. Kaya paano natin matitiis ang mga kapighatian? Ganito po ang sagot sa Aklat ng Awit 56 talatang 8. Ang taglay kong sulirani nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y nakasulat sa iyong aklat. Paano po natin matitiis ang mga kapighatian? Matitiis po natin kahit ano kapag naisip natin na nababatid ng Diyos ang ating mga suliranin at mga pagluha. Alam nyo, itong talatang ito na binasa natin, napakaganda sa saling Ingles. Ang sabi doon, you keep track of all my sorrows. You have collected my tears in your bottle. You have recorded each one in your book. Tulad po, mga kapatid, ng ating mga napag-aralan na, ang Diyos natin ay omniscient, na ang ibig sabihin alam niya ang lahat ng mga bagay, kung kaya't alam din niya, mga kapatid, ang ating mga kabagabagan, alam niya ang ating mga suliranin, alam niya ang ating mga pinagdaraanan, alam niya ang bigat na ating dinadala. At dahil alam niya ang lahat ng mga bagay, maging ang ating mga suliranin, maging ang ating mga pangangailangan sa buhay na ito, alam niya. Kaya tapat ang Diyos na iyon ay ipagkakaloob sa atin. Mag-aalala pa po ba tayo? Sabihin ba natin hindi natin matitiis yung kapighatian? Hindi po, kasi alam naman ng Diyos. Alam naman niya ang kailangan natin. Alam niya yung bigat ng ating mga dinadala. Sino po ang isang halimbawa? Si Haring David. Ano po ang naging paninindigan ni David ng kahit na siya ay nababatbat ng mga suliranin? Basahin po natin. Aklat pa rin po ng Awit 56, 10 hanggang 13. Sa Diyos na ang mga salita ay aking pinupuri, kay Yahuwah na ang mga salita ay aking pinupuri, sa Diyos ay walang takot na nagtitiwala ako. Anong magagawa sa akin ng tao? Ang iyong mga panata ay sa akin. O Diyos, ako'y mag-aalay ng mga handog ng pasasalamat sa iyo. Sapagkat iniligtas mo sa kamatayan ang aking kaluluwa at sa pagkahulog ang aking mga paa upang ako'y makalakad sa harapan ng Diyos sa liwanag ng buhay.
Ano po ang naging paninindigan ni David? Kahit na siya ay nababatbat ng mga suliranin. Ayon po sa ating binasa, sa halip na malumbay dahil sa suliranin, anong ginawa ni David? Pinuri niya si Yahuwah. Pinuri niya maging ang mga salita ni Yahuwah at nangako siya na magpapasalamat. Bakit sinabi ni David na ang mga salita ni Yahuwah ay kanyang pinupuri, mga kapatid? Sapagkat tapat ang mga salita ni Yahuwah. Alam natin, binanggit sa talata kanina, alam ng Diyos ang lahat ng ating pinagdaraanan, alam niya ang ating mga pinapasan, alam niya ang ating mga hirap, subalit tapat siya na ipagkakaloob ang ating mga pangangailangan. Ano ang dahilan kung bakit tayo inililigtas? Ang sabi sa talata, upang ako'y makalakad sa harapan ng Diyos sa liwanag ng buhay. Ano po ang ibig sabihin na lumakad sa harapan ni Yahuwah sa liwanag ng buhay? Ang ibig sabihin, lumakad ng matuwid at magpatuloy na maglingkod ng buong tapat sa harapan ng ating Diyos, sa harapan ng ating Ama na si Yahuwah. Kung kaya't dapat manindigan tayong palagi na huwag nating pabayaan ang ating mga pagsamba, kasabay dito ay ang ating pangako ng pagbabagong buhay, pagpapasalamat natin sa ating Ama katulad ng ginawa ni David. Ano po ang maari nating hilingin sa ating Ama, sa ating Amang Yahuwah sa pagsambang ito? Aklat po ng Awit, 106, mga talatang 4 hanggang 5. Alalahanin mo ako, O Yahuwah, kapag ikaw ay nagpakita sa iyong bayan ng paglingap. Dalawin mo ako ng iyong pagliligtas upang makita ko ang kasaganaan ng iyong hinirang, upang ako'y magalak sa kasayahan ng iyong bansa, upang ako'y lumuwalhati na kasama ng iyong mana. Mga kapatid, ano po ang maari nating hilingin sa ating Amang Yahuwah sa pagsambang ito? Hilingin natin na tayo ay alalahanin ng ating Ama, ng ating Aba. Opo, kailangan tayong humiling. Kahit alam natin na nababatid ni Yahuwah ang ating mga suliranin at mga pangangailangan, ano pa po ang dapat nating hilingin sa ating Ama, lalo na sa ganitong pagsamba natin, mga kapatid? Hingin po natin yung kasaganaan at kasayahan para sa atin at sa ating mga anak, hindi lamang sa atin at sa ating mga anak, maging sa ating mga mahal sa buhay. Nais nating makita ang pagliligtas ni Yahuwah, ang tagumpay ng kanyang bayan. Kapag napabilang tayo, mga kapatid, sa mga maghaharing kasama ng ating Panginoong Yahusha sa kaharian ng Diyos sa Millennial Kingdom, makikita natin ang tagumpay, ang kasaganaan ng mga hinirang ng ating Ama. Kaya ano po ang napakahalagang dapat nating hilingin sa Kanya? Ano pa po? Isang napakahalagang dapat nating hilingin sa Kanya, ang kaligtasan na ating pinaka-aasam-asam. Ang ating kaligtasan, mga kapatid, ang lundo ng lahat ng ating pagpapagal ngayon. Kaya tayo nagpapagal. Kaya natin ginagawa ito. Kaya natin tinitiis ang maraming bagay sapagkat umaasa tayo
sa pangako ng ating Ama na kaligtasan. Kapag tayo ay humiling sa Kanya, mga kapatid, ano ang maaasahan nating sagot mula sa ating Ama, mula sa ating Amang Yahuwah, at mula sa ating Panginoon, ang ating Panginoong Yahushua HaMashiach? Mga huling talata po na ating babasahin bago tayo manalangin. Efeso po 3:20 hanggang 21. Purihin natin ang Diyos na makakagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilos sa atin. Purihin natin siya magpakailanman dahil sa mga ginawa niya para sa iglesia na kay Kristo Yahushua. Amen. Tanong natin, mga kapatid, ano ang ating maaasahang sagot mula sa ating Aba at mula sa ating Panginoong Yahushua sa ating hiniling ngayon sa ating pagsamba? Ang atin pong aasahan, diringgin tayo at ipagkakaloob ang ating mga dalangin. Bakit natin ito natitiyak, mga kapatid? Sapagkat ayon sa talata, ang Diyos ay makagagawa ng higit pa sa hinihingi o inaasahan natin sa pamamagitan ng kapangyarihan niyang kumikilo sa atin. Hindi po ba, mga kapatid, nakasulat din na kung minsan hindi pa natin hinihiling, hindi pa tayo humihingi, ipinagkakaloob na ng ating Ama yung ating mga dalangin? Sapagkat ang ating Diyos nga ay omniscient, alam niya ang lahat ng mga bagay. Ito po ay katunayan lamang na alam ng ating Ama ang ating mga pangangailangan. Alam niya ang ating mga pinagdaraanan. Mga kapatid, ilagay po natin sa ating isip ang mga biyaya ng ating Amang Yahuwah dito sa lupa, yung mga tinatanggap nating biyaya, maging ang buhay na ito na kanyang ipinagkakaloob, ipinahihiram sa atin araw-araw, ang kanyang pagliligtas dito sa lupa, mga kapatid, unang kaloob pa lamang. Ang kaganapan ng kanyang biyaya ay mahahayag ng buong buo pagparito muli ng ating Panginoong Yahushua Kristo. Ano po ang dapat huwag nating kalimutang gawin? Purihin natin siya ngayon at magpakailanman. At sa ating mga pagpupuri sa Kanya, magalak tayo, mga kapatid, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng pangyayari, sa lahat ng nangyayari, nagaganap ngayon dito sa ating buhay, dito sa mundo. Natural po, mga kapatid, at normal sa tao na makadama ng kalungkutan. Lalo na kapag nasa kabiguan tayo o dahil may karamdaman kaya o may mabigat na dinadala. Marami po sa mga tao ngayon ang nababagabag ng husto dahil sa digmaang nangyayari sa Israel na hindi malayong mauwi ito sa pandaigdigang digmaan. Naturo lamang po na tayo ay mabahala. Subalit tandaan po natin, huwag nating hahayaan na igupo o mapagtagumpayan tayo ng pag-aalala. Sapagkat mayroon tayong Diyos at mayroon tayong Panginoon na nagbabantay sa atin. Sa kanila po natin ilagak ang ating pagtitiwala at magdudulot ito
ng galak sa ating mga puso at kalooban. Tandaan po natin ang unang talatang binasa kanina. Dapat tayong magalak sapagkat ito ang kalooban ng Ama sa atin na mga nakay Kristo. Tumayo po kayo at tayo po ay mananalangin. Ama naming Yahuwah, Ikaw ang may likha ng lahat ng mga bagay. Ikaw ang may-ari ng aming buhay. Ama, bilang mga tao, hindi po namin maiwasan kung minsan na mag-alala, lalo na kapag nakikita namin ang panganib na nakaamba. Nakikita namin ang mga nangyayari sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi lamang mga digmaan, mayroon ding mga iba't ibang uri ng mga kapahamakan. Ama, kung minsan hindi po namin maiwasang matakot, subalit kapag ka po naiisip namin kung ano ang isa sa kalooban mo para sa amin, kami na mga nakay Kristo Yahushua, nagagalak kaming lubos. Nagagalak kami, Ama, sapagkat alam namin mayroon kaming Diyos na nagbabantay sa amin. Mayroon kaming Ama na laging nag-aalaga sa amin. Mayroon kaming Panginoon na nangako sa amin na habang kung patuloy naming tinutupad ang kanyang mga salita, ang iyong kalooban, Ama, hindi kami mapapahamak kapag ka dumating ang kaligaligan at tumawag kami sa iyong pangalang Yahuwah. Ama, aabutin mo kami ng iyong mapagpalang kamay at kami ililigtas mo. Ito po ang aming mahigpit na pinanghahawakan, ang iyong mga salita at ang iyong mga aral. Hindi po kami kailanman nag-aalinlangan sa lahat ng iyong mga pangako sa amin. Alam naming tutuparin mo ang lahat ng ito. Kung kaya't sa aming parte, kailangan naming magkaroon ng kapanatagan. Kapanatagan ng aming puso. Kapanatagan ng aming pag-iisip. Sapagkat alam mo po ang lahat ng mga bagay. Panginoon po naming Yahushua, ang buhay na ibinubuhay namin ngayon ay ibinubuhay namin para sa iyo. Panginoon, dumadalangin po kami sa iyo, nagpapasalamat sapagkat sa ginawa mong pagpapakasakit, kami ang nabuhay. Ikaw ang namatay upang kami ay mabuhay. Salamat sa ginawa mong pagtubos. Salamat sa ginawa mong pagpapakasakit. Hinihintay namin ngayon ang dakilang araw, ang huling tunog ng trumpeta, at mahahandang ganap kami. Sasalubungin ka namin sa alapaap. Diyan mo kami titipunin upang magmana ng iyong mga pangako. Samantalang narito pa kami sa mundong ito. Nawa ay maaliw ang bawat isa sa amin. Maisip lamang namin na kami ay kabilang sa mga ililigtas. Sapat na ito upang mapanatag ang aming mga puso. Ama, lubos kami pong sumasampalataya. Dinirinig mo po ang aming mga dalangin. At sa pagsamba naming ito, sa araw na ito ng Sabat, basbasan mong muli ang bawat isa, ang bawat sambahayan ng iyong mga anak. Ang lahat po ng ito ay aming hinihiling, lakip ng kapatawaran ng aming mga kasalanan,
sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach. Amen. Ang walang maliw na pag-ibig, masaganang awa ni Yahuwah Abba, lumukob sa atin. Ang alaala at kapayapaan ni Yahushua HaMashiach, magpalakas sa atin. At ang laging pagsama ng Ruach Kodash, sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Brothers and sisters, if you have any questions, please submit them to info@aoy.today, and we will do our best to respond to your questions immediately. Also, next week, we will proceed with our children's ministry. And so we're calling upon all parents to register their children so that they can be a part of this ministry. It will continue next week, October 27, 11:30 p.m. Pacific Standard Time, and October 28, 11:30 a.m. Pacific Standard Time. That is all. And may Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us.